nakadikit kasi name ni Amy sa Marcos. Oo, pero huwag niyong kalimutan na nakadikit rin si Amy kay PRRD noong 2016. At at hanggang ngayon, Duterte pa rin siya. Kahit kapatid niya na yung kalaban niya. 'Di ba? So, naiintindihan ko yung duda, no? At the end of the day, Marcos pa rin yan. Kaya sa akin nga, parang, just like everyone is capable of betrayal, 'di ba? Lahat naman 'yan eh. Ngayon, ang ano kasi, ang problema ko, ang dilemma ko kasi kay Amy is ganito. Okay? Every time we need someone to do something, Amy would show up. Every time na kailangan natin na magsasalita dun sa mga importanteng issues, lumalabas si Amy. Makita mo siya Yung na parang, paglabas niya ng mga importanteng mga events na yun, parang enough na yun ata na mabasag yung theory na good cop, bad cop, no? Parang yung sinasalihan ng events are too serious para still mag-rely pa rin tayo sa good cop oo, lang yan siya. kung kunwari, sabihin na natin na ganun nga yung role ni Amy. O edi, tanggapin mo lahat ng pwede niyang ibigay. Pagkatapos, pag dumating yung time na tingin ninyo, tutulak na tayo ni Amy sa bangin, 'di ba? What are you going to do? At this point, ako personally, ito lang naman yung tinitingnan ko. At this point, bakit i-risk ni Amy yung kalabanin ang kapatid niya ng bonggang-bongga, when in fact, mas madali ang buhay niya at yung perpetration ng Marcos as a last name, kung tutulungan niya yung kapatid niya kung paano gawin lahat ng katarantaduhan na to ng mas matalino at mas finesse. Because definitely, Amy would have the brains Oo. para tulungan yung kapatid niya kung paano i-perpetuate ang Marcos forever and ever. Amen. 'Di ba? Ba't pa siya maghihirap na balahurain ng Duterte support base pagkatapos yung mga ibang mga DDS talagang hindi siya tanggap, talagang galit na galit sa kanya and things like that. Doon pa siya magtatyaga na tanggapin yung pandadaot ng mga tao sa kanya. Kung mas madali naman na magstay ka sa kapatid mo, total kapatid mo naman yan eh. Para kasi sa akin, simple lang yung politics. Ang politics is you take whatever you can get right now because we are in a democracy. You get everyone who will help your cause. 'Di ba? O di ngayon, pagka kunwari, tinraidor tayo ni Amy, then we're going to deal with it as it comes. Pero yung hindi pa nangyayari, tapos napapakinabangan natin siya ngayon, bakit natin gagawa ng issue? So, anyway, actually ako naman, I have nothing against those people who do not trust Amy. Okay? Saka walang problema yun. Wala kayong tiwala. Di huwag kayong magtiwala. Gusto nyo mag-overthink? Di mag-overthink kayo. Honestly, walang problema sa akin yun. Kaso nga lang, ang ano kasi, parang if we're going to look at it in a bigger perspective, hurtful siya sa politics natin eh. Bakit? Kasi nag-overthink kayo doon sa mga tao na merong output na ibinibigay para sa cause. Right. I mean, kung overthinker tayo, hindi ba dapat ang i-overthink natin yung mga taong walang silbi? Pero kakampi natin. Tahimik lang, no? Diba? Tako. Yung tahimik lang, ganyan-ganyan. Kasi, yun nga, parang, naiintindihan ko yung trauma, naiintindihan ko yung ano, pero parang, Yun. parang feeling ko, iligpit naman natin yung mga sarili natin. Kaya tayo hirap na palabasin yung mga tao eh. Kasi kung kunwari, si Amy lumalabas, nananawagan sa mga tao, suportahan yung rally and things like that. Pagkatapos at the same time, openly, pagdududahan rin natin, yung pag-call ba niya ng mga tao na susuporta sa mga rally, makakatulong o hindi? 'Di ba? Makatulong yun talaga. Makakatulong talaga. So ngayon, does that mean Amy is not capable of betrayal? Yeah, of course she is capable of betrayal, just like anyone else. Just like anyone else. Pero ang sa akin lang kasi, parang yung mga unnecessary highlights na ganyan na, yung mga ganyan na parang, si Amy ang salbabida, ganyan-ganyan. Ay, si ganyan ang salbabida, kineso-kineso, yung mga ganyan. Parang,
nagigets ko yung doubt. Pero parang, Yeah. parang tingin ko, hindi siya ano eh, hindi na, yung over philosophizing on it is not really Yun nga. helpful. It's not really helping Super liit us. lang na detail ba, no? Oo, parang tapos yung mga ganyan, yung mga simpleng bagay na hindi rin naman pala kasi talaga naiintindihan ng karamihan kung ano yung nangyari dun sa documents, kung ano ba. Actually, ako rin, no, hindi ko rin talaga fully naintindihan yung hinihingi ni Aimee. Ganon. May nagsabi na lang sa akin na actually ang hinihingi niya nga ito, yun ang hinihingi niya. Yung annex na nandun sa complaint na hindi nila pinamark during the pre-trial. Ganon. Maganda yan. At least okay yan na information. At least parang na, kumbaga yung mga nagda-doubt na babalik na naman sa kanila yung, okay, yun pala ibig sabihin nun. Kasi parang kuan din, di ba? Parang ang bilis din yung pangyayari. At saka super technical masyado. So Oo. it's good na may nakalatag lang ng ganon. At saka, Nakadikit kasi name ni Aimee sa Marcos. Oo, pero huwag niyong kalimutan na nakadikit rin si Aimee kay PRRD noong 2016. At at hanggang ngayon, Duterte pa rin siya. Kahit kapatid niya na yung kalaban niya. 'Di ba? So, naiintindihan ko yung duda, no? At the end of the day, Marcos pa rin yan. Kaya sa akin nga, parang, just like everyone is capable of betrayal, 'di ba? Lahat naman 'yan eh. Ngayon, ang ano kasi, ang problema ko, ang dilemma ko kasi kay Aimee is ganito. Okay? Every time we need someone to do something, Aimee would show up. She would show up during the PRRD's kidnapping. She showed up during the yung sa CONAS, napakahusay ng performance niya doon. 'Di ba? She showed up during the PI issue. KOJC, nagsalita rin siya dyan, 'di ba? So parang, every time na kailangan natin na magsasalita doon sa mga importanteng issues, lumalabas si Aimee. Makita mo siya yung na parang, paglabas niya ng mga importanteng mga events na yun, parang enough na yun ata na mabasag yung theory na good cop, bad cop, no? Parang yung sinasalihan ng events are too serious para still mag-rely pa rin tayo sa good cop lang yan siya. kung kunwari, sabihin na natin na ganun nga yung role ni Aimee. O edi, tanggapin mo lahat ng pwede niyang ibigay. Pagkatapos, pag dumating yung time na tingin ninyo, tutulak na tayo ni Aimee sa bangin, 'di ba? What are you going to do? Paano may ipupushback yun, 'di ba? Kasi, ang tawag dito, parang, at this point, ako personally, ito lang naman yung tinitingnan ko. At this point, bakit i-risk ni Aimee yung kalabanin ang kapatid niya ng bonggang-bongga, when in fact, mas madali ang buhay niya at yung perpetration ng Marcos as a last name, kung tutulungan niya yung kapatid niya kung paano gawin lahat ng katarantaduhan na to ng mas matalino at mas finesse. Because definitely, Aimee would have the brains Oo. para tulungan yung kapatid niya kung paano i-perpetuate ang Marcos forever and ever. Amen. 'Di ba? Ba't pa siya maghihirap na balahurain ng Duterte support base pagkatapos yung mga ibang mga DDS talagang hindi siya tanggap, talagang galit na galit sa kanya and things like that. Doon pa siya magtatsaga na tanggapin yung pandadawat ng mga tao sa kanya. Kung mas madali naman na magstay ka sa kapatid mo, total kapatid mo naman yan eh. 'Di ba? Pwede niyang gawin pa secret lang actually eh. Oo, so parang feeling ko parang kaya ako hindi ko masakyan yung masyadong maybe because simple lang yung tingin ko sa politics. Baka siguro kasi meron silang mga complications na hindi ko nakikita. Pero kasi para kasi sa akin, simple lang yung politics. Ang politics is you take whatever you can get right now because we are in a democracy. You get everyone who will help your cause. 'Di ba? O di ngayon, pagka kunwari, tinraidor tayo ni Aimee, then we're going to deal with it as it comes. Pero yung hindi pa nangyayari, tapos napapakinabangan natin siya ngayon, bakit natin gagawa ng issue?
'Di ba? I think yun ang the best approach na lang, no? Kumbaga, since Oo. gamitan yung Goan kasi Oo. masyadong mabait ang mga DDS or yung mga Duterte Hindi aligned, di ba? tayo sa So, well, we have to learn how to be fierce at the same time. Pero ibig ko sabihin, we get everything that we can get para yeah. matulungan yung cause natin. 'Di ba? Mm. Nakatulong ba si Amy o hindi? Definitely the answer is yes. Eh, kahit nga si Banat Bay, ano na siya, 'di ba? Galit na galit Yun kay nga, Amy yan, eh, pero inamin na rin niya na, "Yeah, Amy, useful ka, useful eh." ka eh. 'Di ba? Yeah. Useful. Ngayon, kunwari dumating yung time na rin tayo ni Amy. Di we deal with that. We deal with that. Eh, kaso ngayon hindi pa Kumbaga, nangyayari. Patuloy tayong nakikinabang sa mga ginagawa ni Amy. 'Di ba? kumbaga, sa pakinabang at saka sa hindi pakinabang, mas marami siyang pakinabang actually na pinapakita. Yung hindi Exactly. pakinabang medyo wala pa siya masyadong naipapakita doon na side na yun, di ba? Oo. Oo. Mas mas pakinabang yung pinapakita niya kaya yun nga, i-extract muna Oo. natin lahat yung pwede. That's a good way of putting it. Yeah, eh, Parang well, gano'n na lang. kunwari mag-traitor si Amy later on, hindi, okay lang yun, eh, nung Saka time na na lang. nagkasama ka sa'min, pinakinabangan ka namin, o quits na tayo, 'di ba? Eh, alam naman namin Kaya mangyayari 'to, eh, pero nung tinutulungan mo kami, kinukuha namin yung pakinabang namin sa'yo, 'di ba? Why can't oo. we do that? Why can't we do that? Kasi parang for me nangyari na 'to ng 2025. Nung eleksyon, 'di ba, mga DDS nag-aaway-away kung tatanggapin ba nila yung endorsement ni Inday kay Amy o hindi. Oo, Yan yung oo. debate ng mga Duterte supporter. Hindi ko boboto si Amy Marcos pa rin yan. Kineso. O ayan, nasingitan tayo ni Bam at saka ni Kiko. Do'n naman sa side na yun is parang nagkaroon na siguro ng trauma sa mga endorsement ni Sara nga. Of course, sa BBM being endorsed by Sara years ago. So parang, medyo may 50% na ako kay Sara in terms of recommending people. Parang gano'n siguro yung sugat na galing doon. Parang Eh kaso, kung ganun tayo, we cannot support Inday Sara 100%. yun nga kung sino Eh, yung yun, sasabihin niya. kasi kung ganun ang sasabihin nila, hindi ko kasi mapagkatiwalaan yung desisyon ni Inday Sara, well, di magkaiba tayo kasi ako nagtitiwala ako kay Inday. Oh, nagkamali si Mm. Inday kay Bongbong Marcos, pero magtitiwala ako sa kanya ngayon politically because even if she made a mistake in 2022, I think she is still in the best position para mag-decide kung ano yung gusto niyang composition ng mga government officials moving forward. I think yung consolation ng mga tao regarding that is like Inday is having gone through all of this is much wiser definitely now. Yun na lang siguro yung pangkampante nila. So kung sino man yung endorse ni Inday for sure, Ang kuha na ang yan. Bisaya me ang ako kasi ang ganito kasi ako, hindi kasi ako naghahanap ng perfect. Naghahanap lang ako ng best decision at that moment, 'di ba? Mm. Ano ba yung best decision at that moment? Okay, Oh, si Inday, sabihin na natin na nagkamali siya noong 2022 by endorsing Bongbong. Noong 2025, nag-endorse siya. Okay. Hindi naman namilit si Inday. Sabi ni Inday, ito ang choice ko. Ngayon, kung ayaw ninyo, bumili kayo ng gusto ninyo. Pero ito ang choice ko. Okay. Ngayon, ako, simple lang. Sinusuportahan ko si Inday 100%. Okay? Because I think during that shitty time of our time, during that shitty time of shitty time of elections, si Inday pa rin yung pinaka-best na magde-decide para sa ating lahat. Kaya ko nga siya gustong maging leader, 'di ba? Kung yun yung pinag-endorse ni Inday, di yun ang susuportahan ko. 'Di ba? And I have other reasons for that kasi nga I believe that in this oligarchic regime in the Philippines, the best way to beat the oligarchic regime here in the Philippines is for all of us to unite. Yung united mm. na mga masang Pilipinong manggagawa, okay? Tayong mga ordinaryong tao, pag nag-unite tayo, yun yung pinakamabisa nating lakas para mag-push back sa oligarchic power. So that's why I promoted yung Duterte, yung kung sino i-endorse ng mga Duterte, dun ako. 'Di ba? Not because Inday is the guarantor of the personality of these people,
It is because we have to learn how to solidify our movement in such a way that we're going to be a dominant voice in this democracy. Yun lang naman yun. Kasi bilang political player, okay, tayo yung pinakamarami, di ba? Tayo yung pinakamarami. Pero tayo yung hindi marunong mag-impose ng kapangyarihan natin. Kasi nga, watak-watak tayo. Kaya tayo kinakaya-kaya ng Mm. oligarching power. Kasi hindi man natin kaya mag-pushback eh. 'Di ba? Hindi naman natin kaya mag-pushback. So ayun, so parang we cannot stop people from ano na si Amy ganyan salbabida yan, salbabida. O di sige. O si kanino tayo magre-rely kay Bongo? Wala. Hindi rin makita yon. 'Di ba? O kanino tayo magre-rely? Sino gagawa ng ginagawa ni Amy? 'Di ba? I can say a lot of things about Duterte-aligned politicians who are not even ano no, who's not giving me, tiny bit of satisfaction dun sa kanilang politics. Madami yan. Kaso nga lang, ako kasi ang take ko, hindi na para siraan ko tong mga to kasi kakampi tong mga to eh. 'Di ba? Pag kunwari, nandun tayo na yung dominant, tayo na yung nasa pwesto, tayo na yung ano, o doon ko na i-call out tong mga to kasi I'm expecting something from you. I am expecting that you are going to push for the Duterte kind of politics. Pagka nag-change na yung tide, ganyan. O pero ngayon, since magkakampi tayo, ano tayo ngayon, tayo yung ginigipit, tayo yung hindi na ngayon yung time para saksakin ko pa yung mga nagbibigay ng tulong doon sa cause. So, ayun, yun nga, beggars cannot be choosers, di ba? Yun ang totoo eh. Tayo yung argabyado ngayon eh. So, Yun nga po, yung parang hindi ko nakikita yung, alam mo yung kakahuli lang ni PRRD or kakakidnap lang sa kanya nung time na, tsaka nag-birthday siya a few weeks, probably 2 weeks after, no? Alam mo, sa sobrang dami nung mga nasa FB, yung physically din, nasa streets, parang sa Davao, sa Luzon din, marami, sa buong mundo actually, maraming video nun, di ba? Parang yun ang inaasahan ko actually din, or inaasahan ko makita, no? Sa ito sa INC dati or even sa mga yung mga even before na mga rallies pero parang yun nga medyo medyo nag-die down yung andiyan pa rin tayo for sure no pero parang the motivation to go to the street parang medyo may divide nga ng konti no maybe because of the issues din about sa mga grupo-grupo mga ganon so paano kaya ma-improve yun um, sorry, hindi ko na-catch masyado hindi ko masyado naintindihan yung last part na sinabi mo. Ay yung kuan po, yung nakita natin nung pagka-kidnap ni PRD, 'di ba sobrang dami ng mga tao noon just to na lumabas sa daan, nagko-confetti pa yung iba. Saka sa buong mundo din, marami mga videos na nag-rally sila sa mga embassy and stuff. Mm. So, hindi ko nakita or na-witness yun sa mga rallies, like 2 or 3 rallies before this INC or even yung sa INC now. Mm. Di ganun ka super alab ba yun yung pagkadakip mismo ni Oo. PRD yung time na yun when we go back to it hindi ganun ka alab yung mga ngayon maybe because tama nga ngayon nagka-divide or nagkakaroon ng mga panig-panig within our camp ng mga DDS or mga Mm. supporters ni PRRD so yun nga ang question ko lang I mean hindi naman question pero yung question ko sa Parang sarili paano ko is natin paano kaya ma-replicate yung ganong klaseng movement. yung ganung klase diba sobrang dami nun eh at saka Oo, yung ngayon totoo. parang Kasi medyo yung kahit talaga, yung organic talaga, yung parang bigla na lang meron sa CDO, Siargao, sa Pampanga, sa Mindanao, sa Zamboanga, sa Sulu, yung talagang no, kanya-kanyang yun event, tapos talagang grabe talaga lumabas yung mga tao. grabe ang feed nun sa social media, parang yun na lang palagi at saka nandito kami, nagvi-vigil and stuff. That was like, I think sa birthday niya yun. Not exactly doon sa pagkadakip niya, pero yung sa birthday niya ata yun or something.
Tapos ngayon medyo nagka-die down, die down. For sure, nandito pa rin tayo, no? The numbers, and we still believe. Pero parang naging silent lang na, okay, i-close ko muna yung Facebook ko ngayon, 2028 na lang. Parang most of us, may mga ganun din na nagaganon na lang. No? Dahil sa sobra sigurong Kaya wala tayong medyo, institutional memory. Kasi nga, parang when the siguro, politics gets too hard, 'di ba? People quit kasi it's taking too much of their of their true. mental health. Ganyan. Kaya Ay, parang, medyo sige, babalik na lang ako kapag ganyan, ganyan. Eh, wala. parang may ganun, no? May ganung grupo. Maraming percent na ganun. May percent din naman na medyo nawala na rin talaga. Pero for sure, DDS pa rin. Pero Kailangan lang talaga natin ng siguro mental toughness to siguro, really hurdle yung kasi to be fair naman talaga, nakakasira naman talaga ng yung kapag kunwari you are so deep into it, gano'n. May mga super. friends may mga friends ako na nagsasabi na, "Joey, ang stressful naman ng ginagawa mo, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Actually, hindi ako nasa-stress kasi di ko naman pina-personally. Di ko naman pina-personal. Politics lang." Gano'n. Ay, buti ka pa. Medyo Oo. ako napupunta ako sa personal ng konti. Pero yung bang medyo kahit may shift ako kinabukasan, pero hearing, since nandito ako sa labas ng bansa, since hearing naman, 4 AM yung hearing. Yung dati yung kay ano ba kay yung sa drugs dati. Oh my gosh, tinatapos ko talaga ng 6, 7, tapos work na ako ng 8. Lutang na lutang ako sa work. Parang ganun, tapos biglang walang nangyari. Tapos ang dami ng mga parang highs na parang magka-climax tapos biglang hindi aabot sa climax tapos, dito na naman ka-climax na naman. Para ba, "Oh my gosh, kailan ba matatapos 'to? Please." Gusto kong makita yung manood na lang ako sa FB, close ko na lang muna, and then suddenly in a perfect universe 'pag on ko, "Oh, Sarah took the Hmm. seat." Parang gano'n na lang siguro yung balita agad, mga gano'n. Pero hindi ko rin maiwasan kaya nga sabi ko sa'yo, after 3 days, yun nga, ito yung nabalitaan ko about yung kay John Reiter and stuff. Pero medyo ngayon hindi na rin ako, medyo naalagaan ko na rin yung mental health ko kahit papaano. Pero hindi mo pa rin talaga maiwasan na magbukas ng TV kasi para bang like ikaw sa'yo nakikinig na naman ako ngayon dito imbes na medyo nag-promise na ako na hindi masyado pero yung mga gano'n. Ano magawa mo? Oo. No, make you feel guilty pero ako lang yun kumbaga. I'm sure there's a lot of us na gano'n na nasa ibang bansa din na, "Ay, wag na nga muna yan, ito na nga muna yung trabaho ko, asikasuhin ko yung life ko." Pero makukuwag ka talaga, eh, kasi para talaga siyang movie, eh, you're like living in Pero a real pero movie na parang alam mo Bisaya me, yung ganyan, yan yung puhunan natin. Kasi yan yung oh, pagmamahal sa bayan. Yung yung concern na pinapakita natin sa bansa at kung ano man yung nangyayari sa bansa. Yung hindi natin mapigil na hindi alamin, na makialam, yung parang, sige, ayoko na muna kasi masyado na akong heartbroken and things. Pero hindi, you cannot, ano lang I think we really need to acknowledge that we love our country. And corny man na sabihin to pero yung 'pag natutunan talaga natin na mahalin yung bansa natin, it can really move mountains. So, tama 'yan, wag kang mag-alala, you're doing good. yun. You're doing Of good. course, kailangan ko pa rin naman ng trabaho baka mas masibak din ako bakit ako natutulog dun sa may gilid or inantok habang nagtatrabaho. Pero yun nga, balance lang din. Pero yun nga, the fact is hindi ko pa rin talaga maiwasan, 'no? At saka sa mga parties dito and stuff or sa ibang bansa nagagather yung Pinoy, like for instance, yung sa naka-attend ako sa parang party ng church ng GIL ata dito. So, we talked about na marami din daw silang mga na-disappoint and stuff. So see, it's kind of present talaga ito yung nagkokonekta sa mga OFW din na, marami din talagang ganito din. Yung hook talaga din kasi parang again, you're living, you're like in a real life Marvel na parang, nandito na, Super Inday and stuff. Talo na ng Super Inday or mga ganun. Para bang Mm. nasa movie ka talaga na good versus bad. And of course, gusto natin na dun tayo sa good, no? And being DDS, feel talaga natin na we're on the good side, diba? Being, embodying Duterte politics na matapat at saka yeah, so kaya parang in nature din ng mga tao na gustong manalo talaga na tama tayo, so dapat ipanalo natin. Kaya even us na medyo mental health concern na rin, pero
Hindi rin talaga maiwasan na turn on pa rin yung channel, Joey or whatever, PH update, sila sino pa ba, mga gano'n. Yeah, thank you na lang Joey, no, sa I think, buti nga yun nasabi mo na okey ka pa rin, hindi mo pine-personal. Good for you. Sana Oh, hindi pa as naman you na believe din oo, ako, may nandiyan ka mga nagtatanong mismo. sa'kin na parang, "Uy, hindi ka ba oo, napapagod din." Kumbaga parang siyempre meron kang certain emotional investment na nilalagay ba. Pero, eto totoo 'to, never lost a sleep about it. I never lost a sleep, um, since yeah, yung mga yung pagva-vlog ko or yung whatever, yung pag-deal ko with my politics and things like that. I never really lost a sleep na parang, bakit yung gano'n? Hindi. Well, number one, siguro kasi I like what I do, gano'n. And, parang ano parang siguro baka pumapasok na ako doon sa parang tingin ko na niyayakap ko na yung platform ko na I already have this space and I want to make the best out of it. Even if it is the smallest contribution that I can give. Ay di sige, pag-igihan na natin kung ganto, ganto man. Ayun. Pero hindi 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 siya yung hindi siya kumakain ng mental health ko na parang, ay ayoko na yung mga ganun. Hindi naman, hindi. Hindi, pero napunta na kayo sa kuan Joey, 'di ba? Napunta ka na or kayo sa mga Quadcom ba yun or something like that mismo? Oo. Hindi Oo. kuan ka pa rin, parang solid ka pa rin, hindi pa rin nakaka-affect. Medyo Uy, parang serious na 'yan, ah. nag-warrant of arrest na nga ako. Oh, yun nga, eh, 'di ba? Parang serious na yun Nagwa-warrant masyado. of arrest na nga ako. Well, yeah, serious na siya talaga. Serious na siya talaga. Pero kasi somehow parang with the way things are going, alam mo na dun papunta, eh. Alam mo yung cost nung ginagawa mo, eh. So, ayun tapos galit na galit pa sa'kin yung nagdemanda sa'kin, ganyan. Tapos parang, "Wow, talaga?" Eh, di wow. Tama. Gano'n, di I'll face it. Labanan natin, 'di ba? Yun Eh, ngayon wala din nakasalita ka pa tayong and stuff. choice din. Yun nga, for sure meron ka pa sigurong mga legal na mga battle-battle whatever na ikaw lang nakakaalam, 'no? Sa dami mo ba namang mga kuan, mga Oo. Well, cases and meron stuff. akong, one, two, three, Oh my gosh. four in total. Pero yung dalawa dismiss na. Pagkatapos yung isa, ano naman yung parang hindi nothing to worry about. Okay. So meron lang isa na yun nga yung nag-umakyat ng court. So yun talaga yung challenge ko ngayon. Pero kasi parang I am going to talk about it maybe at a proper time. Of I'm course, yeah. definitely going to talk about it. Pero kasi hindi rin naman kasi ako yung tao na yung ibibida ko yung mga ganitong bagay. Kasi at the end of the Mm. simple, sabi ko nga, simple lang ang politics ko. Alam ko meron lang ako dito na may Mm. platform. Meron Yeah, lang yeah. ako dito sa usapin na to na merong platform. Mm. Hindi ako yung bida. Hindi ako yung bida Oo. dito, 'di ba? Just like all of you who are here, pare-parehas lang tayong meron, pare-parehas lang tayo Mm. nagmamahal sa bansa natin, 'di ba? Mm. So, I am not better than anyone. I am not ano, I am not the the mother superior, ganyan. Hindi ako yung Oo. leader dito, 'di ba? It's just so happen na sa pagmemeron ko, nakabuo ako ng platform at kasama ko kayo do'n, 'di ba? So napag-uusapan natin 'tong mga ganitong bagay. Pero wala akong ilusyon na importante ako. Yung iba Baka kasi 'pag nakasuhan na or nakasuhan or something like mga threat siguro or napunta na sila sa news on na-invite sa mga ganyan, Senate or mm, investigation, parang, "Guys, pause muna ako sa vlogging kasi dahil dito nagkaroon na naging ganito talaga yung buhay ko." Pero ikaw oo, parang kuwan na tuloy-tuloy ka na talaga ata siguro sa ganito na talaga 'no, like ipaglaban talaga and stuff, which is good for us. di ba? Ayun.
Sabi ni Darkness, but you are risking more than many of us. Maraming salamat pa rin, Joey. Yeah. Sabi niya, ano, ano ba? Welcome! Yun sasabihin ko. Parang, basta, ang tawag dito. Pero Joey, ito na lang talaga yung kuan mo. We just have to do what we can. I think yun eh. We just have to do what we can. Kaya nga, hindi ako fan nung parang, but dapat ganito na kayo, lumabas na kayo, whatever, ganun. Do not ask other people what to do. You ask yourself what you can do. Ako, ito ang kaya kong gawin. O di, ito ang binibigay ko. Di ba? O yung iba, ang kaya nilang gawin, magpamerienda. O edi, magpamerienda kayo. Di ba? Ganon. So, do not ask other people what to do. You ask what you can do. And that is how that is how we can build this country. Yung hindi tayo nag-iintayan. Yung hindi tayo nag-aanuan na parang, hindi, lalabas ako pagka nandiyan na lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Ganon. Hindi, gawin mo kung ano yung magagawa mo para sa bansa mo ngayon. Kung lahat tayo, ganun yung isip natin, na iisipin niya kung ano yung pagmamahal na po pwede niyang ipakita sa bansa niya. 'Di ba? O edi mas meron tayong maa-achieve. Ang problema nga kasi sa atin, parang I think it's a Filipino problem, no? Yung parang fino-focus natin minsan yung mga problema na hindi naman imminent. Like for example, Amy Marcos. Amy Marcos is not an imminent problem. Pero lagi nating hina-highlight sa usapan. Pero hindi siya yung hindi problema si Amy dito. 'Di ba? Hindi siya ang problema dito. If I am not saying that you are wrong about Amy. I am not saying that I am right about her. Kasi what you are saying about Amy is possible. Okay? Posible 'yan. How can I say na mali kayo diyan eh? Hindi ko rin naman alam ang future. Pero ang sigurado natin ngayon, nakakatulong siya. So, kapag dumating yung time na naging problema si Amy, they were going to deal with it on that day. 'Di ba? Siniling ka namin. Well, we have our duda from the very, very beginning, ganyan. Kaya ka lang naman namin sinusuportahan kasi nakakatulong ka. Ngayon, hindi ka na nakakatulong. Di iba na ang usapan. 'Di ba? Just like other politician na, 'di ba, yung mga, kunwari, Tolentino. 'Di ba? Kakampi naman natin yan dati ngayon, tangina mo ka. Di nung tumakbo ka, talo ka na. Nung tinalikuran mo si PRRD, di hindi ka na nanalo na senador. 'Di ba? Mas okay yun na advice, no? Parang live one political day at a time. Parang ganun. So, kung pinapakita is tulong, edi just take it. Pero kumbaga for now palagi, si Amy is not bad for now, edi hindi siya bad, di ba? Kung magiging bad naman siya in the future, then just deal with it when the time in the comes. future, Kumbaga. nandiyan na siya, Ganun na di lang ba? siguro. Yeah. Kumbaga, temporary lang lahat. Kumbaga. So, anyway. I think yun lang. Yun lang. Salamat. Thank you for listening, everybody. Maraming salamat, Bisaya Me. Thank you very much. Lipat na tayo, ha? At mahaba-haba ang pila natin sa backstage. Thank you very much, Bisaya Me. Hello, Neo. Ayun. Hello. Good morning, everyone. Ayun. Teka lang, Neo. Manika, nininervyos ako sa'yo. Kasi yung camera mo kanina parang Scorpio Nights. Magsalita ka naman, Manika, dyan. Para lang makasigurado ako. Hello, Manika. Hello, Manika. Hello, Manika. Sige, bantayin. Ayos niya audio. Ay, nag-chat siya sa sa private chat. Magpapakain lang daw ng Hello po, Ateng. Nagpapakain lang ako ng bata. Dinner po ang bata ko eh. Sige. Okay, ang importante, hindi ka maglalabas ng talong. Ayun. Yun ang importante sa lahat. Okay, Neo. Hello po, ayun. Yung about naman dun sa impeachment last week, ngayong week pala yun. So, ayun nga, sinubaybayan namin yung 3 araw ng impeachment, which is worth 75 million per doon sa 3 araw na yan. Pero yun nga, yung
yung na-mention niyo kanina na pinresent nila, pinresent yung video ng witness. Ang problema kasi yung pagkakapresent nila ng day 2, hindi buo yung context eh. So, kumbaga they just portrayed it the way they want to portray Dapat it. pinalabas na lang nila ng buo yung video eh. That's Diba? ganun naman yung ginawa ng defense ng day 3. They showed yung mga other parts ng video kasi yun naalala ko sabi ni attorney in defense counsel nung time na yun. Sabi niya, we are showing this because yung to show yung proper context ng video paano nag-arrive doon sa ganung punto na nasabi daw ng Vice President yung ano na yun yung ang tawag dito yung statement na yun kumbaga. Kasi ang problema kasi sa prosecution, syempre, I mean, trabaho rin naman nila yun na kumbaga came up into a narrative na kumbaga would convince yung judges dun sa gusto nila mangyari. Pero ang problema rin nga rin nila, hindi ganun kapulido yung pagkakatahi nung mga narrative din nila nun. At the same time, yung sinabi rin ni Amy Marcos na naalala ko yung nakuha ko rin yun, buti na mention rin kanina yung hinihingi ni Amy Marcos yung mga annexes. Kasi hindi lang problema hindi lang yung mga annexes na wala yung problema doon. May mga annexes din kasi na hindi tama yung pagkakatag. Or mistag nung time na nagkaroon ng pre-trial, hindi ata natag ng maayos. So kumbaga parang syempre siguro kung ikaw rin yung senator judges, syempre di ba halimbawa pag sa teacher pag pinasa mo ng hindi maganda nung hindi maayos, sabi ano ba naman to, ba't ganito to? So kumbaga parang ganun yung context nung sinabi niya. Kaya ewan ko ba't yung mga nagre-react ng negatively doon, pero siguro na misinterpret nila yung ginawa ni Amy noon. Pero ang pagkakaintindi ko kasi doon, may mga parts nung annexes doon sa binigay sa kanila na kopya na hindi tama yung pagkakatag, which is kailangan yun kasi if ever gusto talaga nilang pag-aralan at sundan yung laman ng impeachment article na yun, syempre kailangan nila ng maayos na tagging ng mga evidences eh. Which is ang problema, hindi nila naitag ng maayos or yung iba hindi nila nilagyan ng tag. Which is, kumbaga red flag yun, di ba kung tutuusin. Kasi dapat yun, itatag mo talaga ng maayos yun eh. Oo. Siguro rin hindi. Hindi ko gets yung FFFFF at saka GGGGG. May naano ako niyan eh. Ewan ko si attorney, yung si Casimor, yun si attorney Casimor. Naalala ko isa parang naalala. Na ba yun dyan? Doon sa FFFF. Yun niya yun, kasi sabi niya parang may proper tagging kasi yan. Yung pag ano na yan, yung pag meron talaga yan. Yung yan. Pero hindi ko alam kung hindi ko lang sure if yung pagkakatag ba nila na yun, hindi ba sinasadya yun or deliberate ba yun to confuse? Feeling ko deliberate para ma-confuse. Kasi kung deliberate yun to confuse yung mga senator judges, hindi naman maganda yun, di ba? Kaya inaayos nga natin yung proseso di ba? Tapos pagka-part rin ng strategy nila at guluhin yung tsaka kung nakakapagtaka rin kasi may mga hindi rin sila nilagyan ng tag. So kumbaga parang ayaw niyo ipakita sa amin to, parang ganun. Yun yung medyo weird lang nung time na yun. Yun nga, tsaka yung nga sabi nga rin nung defense counsel noon, tama nga rin yung sinabi niya na iba yung dito kasi pinakita nung no prosecution yung kumbaga yung side nila. Pero ang problema kasi hindi nila pinut into proper context. So kumbaga parang ginawa lang ng defense ng day 3. Nilagay nila sa tamang lugar. Kumbaga parang nilagyan talaga nila ng proper context na ito kaya nag-arrive sa ganyang point kasi ito. Remember, hindi pa nagpe-present ng evidence ang defense. Ang defense magkakaroon sila ng moment nila after mag-present ng prosecution ng mga evidence nila. So eventually the defense would have their day and they would be able to present their own evidence. So ayun, so kumbaga parang yung ginagawa natin ngayon, prosecution pa lang 'yan. Pagkatapos niyan meron pang isang round na
defense naman yung represent ng ebidensya. Yun nga, yun nga yung naabangan ko rin kung kailan maglalabas ng ng witness yung defense. Pero yun nga, baka na lang natin yun. So, yun nga, yung pagdating dun sa impeachment, yun yung parang points ko. Pagdating naman dun sa mga nangyayari ngayon, like yung sa media and then yung mga kagaya nung kay Senator Marcoleta at yung sa ibang mga issues din. Ano lang rin lalo na dyan sa media na yan, kung hindi nila, ang problema rin kasi sa media, kung hindi nila o kung hindi nila pina-properly contextualize yung mga bagay-bagay, ginagawa nilang parang overcrowded yung thought nung balita nila to desensitize the people. Oh, may ano nga, meron akong isang kinall out na na news, yung ang sabi niya, ibig sabihin ba nito inaamin na nila yung na authentic ang video, ganyan. Yung parang, dude, although kasi hindi naman po pwedeng i-explain ng defense yung talagang intention nila. Pero parang hindi yun ang kino-question ng defense at that time eh. Ang dina-demonstrate dito is nag-comply ba kayo doon sa requirements ng rules at batas sa pagpo-prove ng isang video evidence, sa pag-authenticate ng isang video evidence. 'Di ba? Yun lang yung tanong diyan. Ngayon, authentic ba siya o hindi siya authentic? Hindi naman, at the end of the day, napanood na nating lahat yan eh. Ang tanong dito, ipe-present nyo na nga lang yan, susunod na lang kayo sa rules, ba't hindi nyo nagawa? Ibig sabihin, unprepared kayo. Haphazard yung trabaho nyo. It's either unprepared or sinadya talaga nila yun. O parang ganun. Yung Feeling ginawa ko nila. incompetent talaga sila. Oo. Incompetent. Pero yun nga yung sa media kasi pag nagbabalita rin yung media minsan, may mga bagay rin silang hindi binabanggit or may mga detalye silang hindi sinasama doon sa mga balita nila. Which is vital rin to shape yung narrative. Ang problema lang kasi minsan they show a news about do sa isang topic. Pero ang problema lang is yung the way kung paano nila ninarrate yung news na yun or paano yung pagkakahulma ng balita nila is on a different kind ng shape of iba-ibang mga words yung ginagamit nila to cast their own kumbaga interest din minsan. Syempre may mga interest rin yan eh. So ewan ko, parang ang tactic rin nila to ibahin yung context nung pinag-uusapan or kumbaga pag hindi yung gumana, gagawin nila i-desensitize nila lahat ng tao. Bobombard nila lahat ng tao ng kung ano-anong info. Pero kung ginagawa kong approach ko, I mean yung mainstream media kumbaga one outlet lang yun na tinitignan ko pero nagre-research pa rin ako kahit papaano kasi ang hirap rin kung sa isang source ka lang nagre-rely. Yung medyo kaya kumbaga ang siguro sa atin na lang din, siguro advice lang din siguro. Para yun rin kasi yung problema kung bakit hindi nagmo-mobilize yung mga tao rin pagdating na kailangan natin ng bodies on the streets. Kasi masyadong desensitize yung mga tao sa mga nangyayari. Tsaka masyado silang masyado rin silang stimulated dun sa mga nangyayari. Tsaka marami rin kasing mga ginagawang shenanigans ng government na to, kaya kumbaga nawawala yung attention natin doon sa pinaka-goal natin. Kaya, ayun lang, kumbaga wag tayo magpapadala doon sa mga Siguro pag may mga ganyan mga balita, let's kumbaga give it a time to pause and then let's think muna. Tignan muna natin kung anong meron bago tayo mag-react. Kasi minsan mamaya yung tatanim fake news pala yan o kaya beat lang pala yan, hindi naman pala yan totoo. Mabibiktima pa tayo ng kalaban. Ayun lang sa akin. Thank you. Thank you, Neo. Maraming salamat.